Minessage ko si Tia Mami. Sabi ko, Tia Mami, hindi naman natuloy, ibalik mo sa akin yung pera. O, pinababawi ko talaga yung pera. Sabi ko, hindi kayo natuloy, balik mo na lang yung pera. Sabi ko sa kanya. O, sa sobrang inis ko sa kanya. Sabi ko, kung merong something, merong problema or ano, kausapin mo, kung madali ako makaunawa. Pero wala. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Ayan po, ngayong araw po, syempre, nag-breakfast ka na ba? Breakfast ka na? Kaya pala naglilinis ka na. So, alam na napakagandang breakfast ito, yung ganito, yung saging lang. Ayan, yung saging lang yung breakfast natin. Tapos, kape, yung taas marumi. Alam mo, pag yung ganitong kape, yung ganitong saging, dalawa lang, buhay na ako hanggang tanghali. Okay na ako. Nakakatagal na ako. Pag pala nagtuturo ka ng Ozempic, dapat pala dapat mag-gym ka rin or magpapapawis ka. Kasi napansin ko, pumapayat nga ako, ang laki ng pinayat ko, pero yung mga ganito ko, like yung mga sa dibdib ko, mga ganyan, yung mga taba ganyan, nawawala dito. So, parang kailangan talaga i-gym mo para gumanda lalo yung katawan mo. Yun po ay base po sa napapanood ko po na mga nagbablog about po sa nag-ano nun. Yung iba nga hindi naman na mataba nagaganon sila nag-i-inject sila. So, parang ewan ko, parang itong pinaka easiest way para pumayat ka. Imagine, from 80 to 75 to 70. Ganyan, parang magsi-68 na lang ako. Tignan nyo, naging malaki lang talaga braso ko, mga amigo. Ito malaki sa akin. Pero okay na, lalaki naman ako. Unlike before na yung katawan ko, ang pangit. Talagang sobrang taba ko. Talagang, ito double chin ako, ganyan. So ito, ang pagtuturok nun, depende sa katawan ng tao kung paano nyo iti-take. Sa akin talaga ang ganda ng resulta. Hindi kagaya ng Kuya Belgio na umina yung kain ni Kuya Belgio pero pa rin. Kumakain pa rin siya. Ako naman, hindi na ako gutumin. Ang point ko kasi dito is kung di naman ako nagugutom, ba't ako kakain? Before kasi, the more na nagda-diet ako, parang yung katawan ko ay after kung gutom na ayan, yung magda-diet ako, pag kumain ako, wala nang disiplina. Talagang ikakain ko na ikakain hanggang sa gusto ko. Tapos magki-crave ako ng ibang food. Pero ngayon parang kahit ano iharap mo sa akin, kakain ako pero hindi kagaya before. Pero tingin ko yung cholesterol ko mataas pa rin. Kaya next week ako. Next week po mga amigo, magpapalaboratory ako, tapos pagkayari, papacheck. Para kasi, actually, hininto ko yung sa high blood ko. Alam niyo kung bakit? One time kasi nahilo ko. So, hindi kaya ng katawan ko para kasing biglang nag-lose yung weight ko. Kaya ganoon. Kaya, sabi ko, tigil ko muna. Kasi pag sabi ng doktor, pag may nararamdaman, tigil. Kaya lang, hindi ako sure, pero kasi maintenance kasi yun. Kaya po ganoon. Pero okay na to, everyday, sa pagkain ko, tapon mo na. Tinapon namin mga basura dito, ang dami naman. Sa everyday na pagkain ko, mas magaan yung pakiramdam ko na hindi na kagaya before. Na yung before kasi talagang breakfast ko pa lang heavy na. Tapos pagkayari lunch ko, kakain ulit ako. Gabi, merienda, ganoon. Parang sa akin, parang sabi ko, food is life, ganoon. Pero hindi pala dapat ganoon. Para dapat ay mas alagaan mo yung katawan mo. Kasi, like ako, ang dami kong responsibility, di ba? Hindi naman po pwede na magkasakit ako.
Kaya ngayon, sobrang gaan na ng pakiramdam ko. Kaya maraming salamat sa mga doktor na may mga ganitong tayong tinitake para tayo ay pumayat. Si Lola Jenna nagaganto, tsaka sila Ate Mariton, kung di ako nagkakamali, tsaka si Ate Mian. Pero like sa Ate Mian, walang nangyayari sa kanya. Oo, ano lang siya, turok lang na siyang turok, pero walang nangyayari sa kanya. Mataba pa rin siya, like Kuya Belgium. So, siguro hindi sa kanila effective. Yari ako. Oo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko kasi pang-ilan na to pang 3 months na to eh. Sabi ka nila, lubayan ko na yung pagtitake eh. Lubayan ko na yung pagtitake. Tapos alam nyo, ayun pala, kanto ko sa inyo. Marami kasi nagtatanong sa akin, ano ba nangyari kay Tia Mami? Hindi na ba nakakausap? Ano yung huling usap nyo? Ang huling usap namin mga amigo, yung pang nandoon sa Thailand, yung hindi siya nagre-reply talaga, si misma nakakausap ko. Gusto kong i-share sa inyo to dahil hindi dahil sa sasabihin naman nila na hindi makamove on, hindi po. Kasi walang malinaw sa mga nangyari at syempre ako need ko ng explanation about dito. Dahil syempre kagaya niyan alam ko na nalason yung pag-iisip niya ng ibang tao pero it's okay lang naman kasi sabi ko nga po kung sino yung magiging tapat sa atin, yun yung mga tao na ating pahahalagahan. Pero wala naman, sabi ko nga, hindi ako galit kay Tia Mami. O sabi ko, yun yung padar ko Tia Mami. Hindi rin ako, malungkot lang ako, syempre, ganoon. Kaya lang, ang sinasabi sa akin, ano ba talaga yung huling usapan nyo, ano yung pinag-usapan nyo, bakit ganyan, bakit biglang nagbagong isip, bakit di tumuloy, maraming pera ang nasayang, ganoon, bakit hindi man lang isipin, ganun. Bakit hindi kausapin ako ng maayos, kung anong dapat gawin, di ba? Kung ano ang kausapin ako, ano yung pwedeng gawin para maayos ang lahat, di ba? Pero, tapos na. Okay na yan. Kaya lang, para sa akin sobrang sakripisyo, sobrang yung mga bata. Ang sabing gano'n, nagtagumpay daw yung mga masasama, nagtagumpay daw yung mga iba na, nagtagumpay daw yung iba na hindi na makapunta sa pamirito. Hindi po ako talo doon, mga bata po. Kasi, kahit yung mga nag-iinggit sa atin, mga nagagalit sa atin, mga naganako ng mga video, hindi naman nila kayang pag-aralin yung mga bata kung mag-take ng responsibility. Ano ba ang mas mabuti? Ang tanong ko, ano ba ang mas mabuti yung nagtagumpay daw sila dahil hindi pumunta si Tia Mami dito at yung mga bata daw ay nandoon lang. Hindi tagumpay yun. Kabiguan yun para sa kanila. Kasi sa akin, ano't anong gawin ko ay maayos yung magiging buhay ng mga anak ko. Kaso, pilit ko na inilalaban ang mga bata para sa kinabukasan. Opo, dahil kung tutuusin po, mga amigo ay handa ko silang pag-aralin hanggang sa nais nilang kurso. So, yun is a malaking responsibility na hindi na nila kahit sabihin na pwede na mag-aral doon. Right after mag-aral, ano ba ang trabaho doon? Magdo-doktor, pero meron bang quality yung education? Parang ganun. So, walang tagumpay, walang tagumpay na nangyari sa hindi nila pagpunta. Kabiguan po yun dahil kinabukasan ang nawala para sa kanila. Ganun po mga amigo. Yung kinabukasan ng mga bata ang nasayang. So, yung halos 800,000, hindi lang naman 800,000 Kasi, meron pang halos 1M yun, 1 million. Kasi siyempre nagpunta ka doon. Ganyan. Kaya, yung iba naman nagagalit kasi syempre parang sasabihin ganun
ano ba, ipinaparang mo ba kami? Ganyan. Inaano nyo ba kami? Ba't ganyan agawa nyo to? Yung parang, ano yun? Parang sabi ko sa loob ko, ano bang pinaprank? Ito yung realidad. Ikinukwento ko sa inyo yung step by step na nangyari. Kaya nga sabi ko nga ito yung ginawa ni Chamame na hindi ako talaga nagalit. Oo, kasi para sa akin, ang bilis ng pagre-reveal ng Lord sa akin na anak, may mas magandang plano ang Panginoon sa iyo. Na whether meron kang tinulungan or ng mga Aprikano or wala kang tinulungan, nagawa mo na ang best mo. Ang bilis nga, kasi hindi naman ako yung talaga nagmukmok, yung hindi eh. Parang sa isip ko, at saka yung nire-reveal nga ng Lord na merong perfect time sa lahat ng bagay. Parang ganun. Kaya yung mga iba na, syempre, hindi natin maiiwasan yung mag-comment ng hindi okay. Pero sabi ko nga sa inyo, mga amigo, ay sa mga nangyari nito, marami namang ding kagandahan yung mga nangyari. Kaya lang, ang mga bata talaga talo. Dahil kasi syempre, hindi naman pagpunta nila dito sa Pilipinas, ang ganda ng buhay nila eh. Hindi yung kagaya ng buhay nila doon. Doon, makapag-prefer ng pagkain, isang ulam, yun na yun. Tapos, hindi sila makakain basta-basta ng gusto nila. Ganoon. Pero, ang tanong dito ay, medyo lang ako. So, pag galit ka kasi, that time kasi na hindi sila pumunta, syempre, galit ako noon. Abe, tao ko eh. Inis ako noon. Pero hindi mo sasabihin yung sobrang, yung galit na galit ka. Yung sinabi kong, minessage ko si Chamame, sabi ko, Chamame, hindi naman natuloy, ibalik mo sa akin yung pera. Pinababawi ko talaga yung pera. Sabi ko, hindi kayo natuloy, balik mo na lang yung pera. Sabi ko sa kanya. Sa sobrang inis ko sa kanya. Sabi ko, kung merong something, merong problema or kausapin mo, kung madali ako makaunawa. Pero wala na nga siyang reply. Ang huling scene niya ng message ko ay yung sinabi ko sa kanya na ibalik mo sa akin yung pera, pakibigay mo kay Aya. Hindi yung sa ticket lang, sabi ko sa kanya. Siguro, ewan ko kung mauunawaan niyo ako sa part na yun. Kasi syempre, tao lang ako eh. Diba? Pero after ilang mga days, wala na sa akin. So, balik niya or hindi niya balik yung pera, walang problema sa akin. Talagang sabi ko, that time, pinipilit kong ibalik yung pera. Ibalik mo yung pera. Dahil hindi naman natuloy, di ba? Asa na yung pera, ibalik mo. Ayaw pa hanggang sa uli, ayaw niya i-book eh. Ganun. So, hanggang ngayon wala pa akong sagot sa mga nangyayari. Pero sa akin naman, sabi ko nga po sa inyo, pinasadyos ko na yan. Kaya lang, pag nakikita ko umiyak si Misma, doon ako nadudurog. Pag nakikita ko malungkot yung si Bibian at si Amir, doon ako talaga nalulungkot. Lalo na si Misma. Kaya talagang sabi ko kay Misma, mag-18 ka lang. Naku po, sabi ko, ako na ang bahala sa'yo. Dadalhin pa rin kita sa Pilipinas. Merong time talaga para sa isang tao. Pero kasi ang challenge ngayon kay Misma is yung sabi ko sa kanya, dadalhin kita sa Pilipinas, pupunta ka pa rin dito. Pero hindi ka na, syempre, hindi ka pwedeng mag-asawa, hindi ka pwedeng mag-boyfriend. Basta, ang importante sa akin ay mag-aral o yun. Yun naman ang kagandahan na si Misma lang talaga. Pero, we will see in the future kung ano talaga ang plano ng Lord sa kanila. Pero sa akin, as long as sabi ko hanggang andito ako, nakasupport pa rin ako sa mga bata. Pero sa mga bata na lang. So, muli naniniwala naman ako sa sinasabi ni Celsa na kung nasa ng isda, nandoon ng tubig, kuwasan doon ng tubig, nandoon ng isda. So, lagi niya sinasabi yun. At, oo, sa ngayon, pero in the future, pag meron na sariling desisyon yung mga anak mo at hindi ala na sa poder mo, hindi mo na sila pwedeng pilitin. At sabi nga ang pag-aaral ay wala naman sa edad. Ang pag-aaral ay wala sa edad at wala sa edad. So, in the future, for sure dyan, ay naniniwala pa rin ako mga amigo na merong magandang kinabukasan para sa mga batang ito. Especially si Misma. Dahil yung pag-iyak ni Misma
at sinabing nag-aral siya ng ilang taon para sa salitang Tagalog, ay yun ang bagay na pinanghihawakan ko. Kaya siya hindi po pwedeng bitawan basta-basta. So ayan po mga amigo, magandang umaga po. Magkape po tayo ng mapait na kape. Salamat po mga amigo at kagaya ng kape na to, mapait. Kasing pait ito, kasing pait ito ng mga taong hindi nagiging masaya sa atin. Pero tayo, ayan, relax lang tayo. At tayo ay mag-enjoy sa buhay. So, more travel, more pagtulong sa mga Pilipino, especially sa mga kababayan natin dito. More pabahay po, mga amigo, ang inyong aabangan.